ba tayong tumayo para sa ating panalangin? Angela, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Kumusta naman kayo sa araw na ito? Kumain ba kayo ng agahan? Mabuti naman kung gano'n dahil ang agahan ito ay kinakailangan talaga natin upang mabilis tayong matuto sa paaralan at magiging malakas. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, magkaroon muna tayo ng ehersisyo. Gusto niyo ba yon? Sino ba ang may alam sa ehersisyo? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Okay, alam niyo ba yon? Okay, sabay-sabay nating awitin. 1, 2, 3. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Okay, mabuti naman. Bago kayo umupo, ay pakipulot ng mga basura na nasa inyong upuan at pakiayos ng inyong mga upuan. Bibilangan ko kayo ng 5 bilang. 1, 2, 3, 4, at 5. Maaari na kayo umupo. Sino ba ang makaalala sa tinalakay natin ng una? Angela? Tama. Ito ay tungkol sa pangalan. Ano nga ba ang pangalan? James. Okay, tama. Batid ko, naunawaan nyo na talaga yung ating tinalakay na topiko noong nakaraan. Bago natin simulan ang ating talakayan, basahin muna natin ang mga alintuntunin sa ating paaralan. Una ay sumunod sa panuto ng guro. Mahalaga ito upang maging maayos ang ating klase. Pangalawa ay pumasok sa takdang oras. At pangatlo, makinig sa guro habang nagsasalita. Kinakailangan ito para maunawaan natin kung ano ang sinasabi ng guro. Ngayon naman ay aking titignan kung sino ang liban sa ating klase. Meron bang lumiban sa ating klase? Okay, mabuti naman kung walang lumiban sa ating klase. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. So, sabihin niyo lamang kung ano ang ginagawa ng tao sa larawan. Una, okay, ang mga bata ay naglalaro. Pangalawa, ang bata ay tumatakbo. Pangatlo, ang bata ay nagsusulat. Pang-apat, ang bata ay kumakanta. At pang-5, ang mga bata ay nagsasalita. Batay sa mga larawan, ano ang iyong napapansin? Tama, ito ay naglalahad ng kilos ng isang tao. Batay sa ating mga larawan, meron ba kayong ideya kung ano ang tatalakayin natin ngayong araw? Tignan natin kung tama ba ang inyong hula. Ang tatalakayin natin ngayong araw na to ay tungkol sa pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Tignan natin kung ano nga ba ang pandiwa. Meron ba kayong mga ideya kung ano ang pandiwa? Wala. Bago natin simulan ang ating talakayan kung ano nga ba ang pandiwa, ay basahin muna natin ang ating mga nalilin. Sorry, bantad pala.
ating layunin ay una, nakakikilala ng mga pandiwa, pangalawa, nakakapag-ugnay ng mga pandiwa, at pangatlo, na isakilos ang mga pandiwa. Ngayon, ano nga ba ang mga pandiwa? Pakibasa. Ang pandiwa ay salita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos. Meron akong mga halimbawa dito. Tumatakbo, kumakain, naglalakad, kumakanta. Bakit nga ba mahalaga ang pandiwa? Mahalaga ito dahil ito ay nagsasaad ng kilos ng isang tao at ito rin ay kumukumpleto sa isang pangungusap. Dahil hindi makukumpleto ang pangungusap kung wala itong kilos o galaw. Naintindihan niyo ba? Ngayon ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang magiging unang grupo at dalawang grupo. Ang gagawin niyo lamang ay isakilos ang mga pandiwa at gawin itong pangungusap. Dito rin nakalagay ang rubrics ng iyong group activity. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong activity. Maliwanag ba? Okay, simulan na ngayon. Tapos na ang oras. Sa bahaging ito ay ngayon yung i-presenta yung inyong group activity. Simulan natin sa group 1 at sa pangkat-2 ang susunod. Ang galing nyo naman! Naisaayos nyo talaga o naisakilos nyo talaga yung mga pandiwang na isulat sa instruction. Bigyan naman natin ang ating mga sarili ng 5 palakpak at 5 padyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
dalawa, tatlo, apat, lima. Maaari na kayong umupo. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos na gagawin ng isang tao, hayop, o bagay. Ito ay isang kilos o galaw na kumukumpleto sa isang pangungusap. Ngayon, para malaman ko talaga kung naintindihan nyo ang ating paksang tinalakay ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng pasulit. Kumuha kayo ng isang pirasong papel at ito ay sagutan. Piliin ang tamang pandiwa at bilugan lamang ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang ating pasulit. Maaari na kayong magsimula. Ubos na ang oras, ngayon ay ipasa na sa harap ang inyong mga papel. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, sa bahaging ito ay kopyahin niyo muna ang inyong takdang aralin. Masaya ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Meron ba kayong natutunan? Mabuti naman. Sana hindi niyo malimutan ang iyong mga natutunan ngayong araw dahil magagamit niyo yan sa inyong pag-aaral. Meron pa ba kayong katanungan? Kung wala na ay paalam mga bata.